Hi guys, this is Chris TVPH. Good morning, good afternoon, and good evening. Today, ang pag-usapan po natin is yung kay statement ni Senator Rizon Taveros, yung impeachment ni BP Sara, yung nangyari sa Senate. Okay, tapos yung statement ni Senator Peter Cayetano, tapos yung statement ni Senator Cheese, statement ni Senator Marcoleta, tapos yung the rest, pag-usapan natin. Oh. But before that, don't forget to like and subscribe to my YouTube channel. Happy tayo. Para ma-reach po natin yung 2,000 subscribers. Yan. At maraming salamat din po sa 1,100 plus subscribers. And mag-start na tayo. Yung about kay Risa, kay Senator Risa Hontiveros. 'Di ba guys, ito yung nagsabi siya, yung statement niya, nagsabi siya ng fake news. Tapos kinorek siya ng Supreme Court. Kumbaga, nagtatanim witness na siya, nagbabayad witness na siya, di umano. Ang ginawa niya na naman sa Senado. Tuloy kinorek siya ng Supreme Court. Itong klaseng mga politician na mga tao, hindi dapat to niluluklok sa gobyerno. Kasi ano po mga to eh. Ito si Rizon Taveros, umaasa na lang to sa ChatGPT. Nagdaig na ko. Yan, tapos umaasa din siya sa mga alipores niya na nagbibigay ng note. Diba? Kumbaga, ang statement niya guys, hindi pang lawyer. Kaya dapat ko, hindi na binibigyan ko ng chance na makaupo pa uli. Ngayon, dapat ko ibalik sa kalsada. Kasi sabihin na naman, para sumigaw siya, Maki, baka, Sara, convict, ituloy ang impeachment, ganyan. Kasi diyan siya magaling, sa kalsada, ng teteng. Kasi, dapat guys, tayong mga botante, dapat ang iluklok talaga natin, yung may alam sa batas at lawyer. Kasi advantage yan sa pagpapatakbo ng gobyerno natin. Kasi may alam sila kaysa sa mga walang mga degree, 'di ba? Na umaasa na lang dahil famous sila, sikat sila, kaya sila na nagiging politician. Dapat hindi nang ganun guys. Dapat ang gawin natin yung may pinag-aralan talaga na about sa batas, sa lawyer, 'di ba? Katulad ng Senator Cheese, nagsunog pa ng kilay yan. 8 years plus yung pa nila, total yan, 10 years. Ito na, nagpagawa ng kilay ngayon. Nagpagawa si Senator Cheese ng kilay kasi nung nag-aral siya about law, sunog siya ng kilay. Kaya yan yung reason bakit siya nagpagawa ng kilay. Joke lang yan. Ngayon, tapos na tayo dyan kay Risa. Punta tayo kay Tamba. Ano ang gagawin ni Tamba ngayon about sa impeachment ni BP Sara? Hindi kaya. Ito lang ito yung mababaw na opinion ko. Ito yung sinasabi kong opinion ko, hindi opinion taong bayan. Opinion ko to mababaw. Hindi kaya
tanggalan na nila ng budget ang OBP. Diba? Ano lang yun? Yan yung tingin ko. Yung tingin ko, mababaw na opinion ko. Hindi kaya mag-file sila ng impeachment against sa Chief Justice ng Supreme Court? Diba? Hindi natin alam. Kasi nagbanta na siya dun sa una niyang statement na ang Supreme Court, ang mga judges dyan is pwedeng ma-impeach. Ngayon, baka yan yung yan yung pangalawang step niya, di ba? Kasi wala na sabi niya, ang Congress lang may karapatan mag-file ng impeachment. Pero, hindi rin sila yung may karapatan para ma-impeach talaga ang politiko na i-impeach nila. Ang desisyon ay nasa pa rin, nasa court, nasa Supreme Court at Senado. Wala sa Congress. Diba? Yan lang yan. Wala sa Congress. Sila pwede mag-file, pero wala ang desisyon, wala sa kanila. Yan. Yan lang yun. So, anong gagawin niya ngayon? Either natanggalan ng budget ang OBP or mag-file ng impeachment para kay Chief Justice Supreme Court. Ang Congress baka mag-file sila ng impeachment laban kay Chief Justice Alexander Gismundo. Kasi yun ang Chief Justice ngayon appointed ni PRRD. So baka yan yung mag-file sila statement ng impeachment laban dyan kay Chief Justice Gismundo. Yun. Diba? Yan yung mga yung mga pwedeng gawin ng Congress ni Tamba. Diba? Yan yung pwedeng gawin. Kasi nga, sa 2026 na February, diba? Kung magpa-file sila ng another impeachment, tagilid na si Tamba. Kasi ilang buwan pa bago mag-2026. Ilang buwan pa. May posibilidad na na ilaglag na siya ng Congress. Baka palitan pa. Diba sabi nga ni Amy, diba, may bulong-bulungan. Kasi ngayon sa bulong-bulungan na pwede siyang patalsikin na speaker. Kaya tagilid na siya. Kaya si Tamba is nagmamadali siya ngayon, 2025, na impeach si VP Sara. Kasi alam niya, sa 2026, tagilid na siya. Bakit kamo? Kasi ang budget sa 2026, masisilip na talaga ng Senado yan. Masisilip na yan. Kasi nga, nandiyan na si Senator Marcoleta. Kaya si Tamba, tagilid na yan. Kaya nga si BBM, baka nga yan ang rason kung bakit niya binulgar yung flood control na katawalian sa flood control. Baka yan din yung kasi alam niya sa 2026, tagilid na. Ngayon, bibigyan pa rin sila ng budget pero hindi 100% sasang-ayon ang Senado. Kaya bubusisiin talaga nila. Diba? Kaya kung si Romualdez, nagmamadali talaga siya ngayong 2025. Kailangan si VP Sara ma-impeach na. Kasi tagilid na siya sa 2026. Yun lang yun. Diba? Kasi may posibilidad na magbaliktaran na yan kasi wala na silang makukuhang 150M next year. Kasi siguro yung 150M, ngayon lang taon na to. Next budget, wala na. Kaya magsisipag baliktaran na yan for sure. Mga Congress, kung buhaya dyan. Magbabaliktaran na yan mga yan. Yung nasa Chua sa Kasid, Adjong ba yan? Adjong? Dun sa press con nila mukha nang malungkot sila. Mukhang stress na sila pagbigay ng statement Kasi parang napipilitan na lang sila. Yung parang tipong yung panagutin si VP Sara, sagutin niya yung ganyan, kaya kailangan ituloy yung impeachment. Parang para masagot ni VP Sara yung 125 na
Ito nga, OC, bawat building, 19 million, hindi umano. Katsura, di ba? Kaya stress na yung mga yan. Kasi nga, ano pa yung gagawin nila? Sila nga yung pwedeng mag-file ng impeachment, pero hindi naman sila yung magdedesisyon. Di ba? Pwede sila, every year, mag-file sila hanggang 6 matapos ni BP Sara. Excuse me. BP Sara ang termino niya. Mga tanga yan, no? Now, di ba, ang Supreme Court na yung di ba? Ang Supreme Court na nagdesisyon, ang Senado nagdesisyon ng archive. Ano pa yung gagawin ng Congress niyan? Kasi pwede naman sila mag-file again sa February kung may susuporta pa kay Romualdez. Diba? Tapos, pwede pa naman, nasa baul pa lang naman yung impeachment dito sa akin. So, diba? Tsaka to guys, hindi mo masisisi ang Senado na magpa-under sa Supreme Court. Kasi siyempre lahat ng nasa Senado, lawyer. Alang kontrahin nila yung Supreme Court, di ba? Mas mataas ang Supreme Court sa Senado. Di ba? Hindi pwedeng ganun. Dapat nga yan, dapat nga yan, dismissal talaga yan dapat eh. Kasi unconstitutional. Hindi ko mabigka. Unconstitutional. Basta yun, ilaban sa Supreme Court, dapat nga void yan eh. Void. Anak ko. Basta yun, invalid. Dapat yan, hindi nga dapat valid yan, di ba? Dapat dismissal talaga yan eh. Di ba? Ang ina kasi hindi ko mabigkas eh. Nasaan ba yun? Unconstitutional ang impeachment ng desisyon ng Supreme Court. Hindi ko siya mabigkas. So, dapat yan, dismissal ang desisyon ng Senado. Diba? Kumbaga, binigyan na lang sila ng ang Senado, nagbigay na lang ng pampalubag loob para sa Congress. Yung in-archive nila yung decision nila. Diba? Kasi pag dinismiss nila, wala na. Wala na talaga. Pag dismiss, wala na yan. Patay na talaga. Pero, binaon muna nila sa baul para in case, pwede pang buksan at pag-aralan. Diba? Ganun kaya yun. Yan is mababaw na opinion ko lamang. At yan ay opinion ko. Diba? Opinion ko. Ngayon, kay Senator Peter naman tayo, no? Kay Senator Peter. About dun sa niya, sa statement niya. Ako, hanga kay Senator Peter, no? Kaya siya yung ginawang vice-presidente ni PRRD kasi matalino si Peter Cayetano. Matalino si Senator Peter Cayetano eh. Kaya ngayon, ang statement niya about sa kasi itong mga sa kaliwa guys, lagi na lang taong bayan. Ano kung tatang sino yung taong bayan yan? Yung akbayan, yung bayan muna, makabayan, yan yung kabataan party list, yan yung mga yan yung mga taong bayan na sinasabi. Kasi ang majority ng Pilipino is against sa impeachment ni BP Sara. Totoo yan. Diba? Totoo yan. Ang mga sumasang-ayon sa impeachment ni BP Sara, yun yung taong bayan. Yan yung taong bayan na akbayan. Kaya may bayan sila eh. Akbayan, makabayan, hindi niyo pansin, kaya taong bayan. Kaya lagi nila sinasabing taong bayan kasi yan yung mga title ng party list nila, yung mga title ng mga realista.
na akbayan, makabayan, bayan muna, yan. Kaya malinaw na sa inyo na ang taong bayan, ayan yun sila. Diba? Tapos, yung mga nagmamagaling-magalingan na mas magaling pa at matalino pa sa Supreme Court, eto yung mga political analyst na hindi nila masabi na mas bobo sila na bobo sila na political analyst na sinasabi ni Senator Peter Cayetano na nagmamarunong pa sa Supreme Court. Ayan, ang content. Ganyan eh. Diba? Kasi guys, ganito yan guys eh. Ako, mababaw na opinion lang binibigay ko sa inyo as a ordinaryong Pilipino. Ang sinishare ko lang sa inyo kung ano yung mga opinion ko, di ba? Hindi ko sinasabi na mas matalino pa ako sa mga government employee. Hindi ko sinasabi na mas matalino pa ako sa mga political blogger. Hindi ko sinasabi na mas matalino pa ako sa Supreme Court. Hindi ko sinasabi na mas matalino pa ako sa senators or congressmen. Diba? Ang sinasabi ko lang is mababaw na opinion ko as a ordinary Filipino na trying hard na maging political blogger. Diba? Ganun yun. So, ang statement ni Senator Peter Cayetano, sumasang-ayon siya sa statement ni Senator Marcoleta. Diba? Kasi guys, etong mga to, matatalino itong mga to. Kung wala naman sa tamang proseso, bakit nila sasang-ayunan? Diba? Bakit sila papayag na pa yung impeachment? Sana hindi na lang nila binalik yung impeachment sa Congress, 'di ba? Yung documents. O, 'di ba? Binalik naman nila, kaya hindi natin masisisi yung Senado na magdesisyon sila kasi malinaw naman talaga na wala sa proseso. 'Di ba? Wala sa tamang proseso ang ginawa ng Congress sa impeachment ni VP Sara. Nag-file nga sila pero hindi nila binasa yung rules ng impeachment. Yung hindi nila binasa ng maayos. Ang alam lang nila yung Francisco and everything, yung Davide and everything. Na-dismiss nga, di ba yung kaso nga yung impeachment nga laban kay Chief Justice Davide na-dismiss. Dapat yung impeachment ni VP Sara, dapat to dismissal din to. Diba? Kasi pang-apat yung final nila, yung tatlo nandun sa diba? Hindi, dapat ito kasi mga congressman na to, mga engot din. Kasi dun sa una, nagmadali sila, press con agad sila na meron nang nagpa-file ng ganyan. Una, pangalawa, tapos yung pang-apat yung final nila, yung inaprubahan ni si Tamba, si Martin. Yung pang-apat, tapos huwag pa silang sinasabi nila yung fourth impeachment pa. O di, kaya nga nasabing fourth, kasi meron first, second, third. Dapat hindi na lang nila sinabing fourth. Sana sinabi na lang nila yung final na impeachment. Diba? Sana hindi na lang nila lagyan ng fourth para hindi na sila nasilip doon. Dapat yung nag-file ng impeachment, yun na lang. Hindi na nila lagyan ng number. Kasi nilagyan nila ng number, kaya nasilip. Hindi naman galing sa Senado yun eh. Diba? May file sa Supreme Court. Hindi naman makikialam ang Supreme Court kung walang nag-file sa Supreme Court, walang nagreklamo sa Supreme Court about sa impeachment ni VP Sara, yung proseso. Dapat hindi mangingialam ang Supreme Court maghihintay lang yan eh, 'di ba? Maghihintay lang yan na idalhin sa kanila yung impeachment eh. Kaso lang may nagreklamo. Kaya nagdesisyon ng Supreme Court na basahin ko ulit,
basahin ko rin, just wait a minute. Unconstitutional. Putang ina, hindi ko talaga mabigkas. Nasaan na ba yun? Nasaan na yun? Wala eh. Uncontest. Yun, constitutional. Yung impeachment ni VP Sara, di ba? Kaya ganun, yun yung desisyon ng Supreme Court. Pero kung wala naman nag-file at nagreklamo, ano lang yan, maghihintay lang yung Supreme Court na ipasa sa kanila. Kunyari, nagdesisyon na ang Senado, tapos ipapasa na sa Supreme Court. Maghihintay lang naman yun, tapos magdedesisyon ng Supreme Court. Kaso lang talagang may nag-file lang, may nagreklamo sa Supreme Court na mali yung proseso ng ng impeachment ni VP Sara. Ayun na yan. Yan yung mababaw na tingin ko. Okay. About kay, kay Senator Cheese. Ito mababaw na opinion ko to, no? Yung statement ni Senator Cheese Escudero, nagpakita siya ng balls sa Congress kay Martin Romualdez. Nagpakita siya. Sabi niya siguro sa isip niya, sige, titirahin niyo ako, idadawit niyo ako sa flood control, chuchu. Ito ngayon. Titirahin ko kayo sa batas. Yung tamang batas. Tamang proseso. Ano ba ang Constitution? Diba? Nagpakita siya ng yagbos kay Martin Romualdez. At sinabi niya, hindi makokontrol ni Martin ang Senado. Diba? Yan ang statement para sa akin yan ang statement ni Senator Cheese. Magaling si Senator Cheese. Yung talino niya as a lawyer, lumabas lumabas yung pagka-matalino niya, smart niya sa pagiging abogado. Diba? Kung i-continuous niya lang to, yung uusad ang political career ni Senator Cheese. Diba? Kaya sinasabi niyang people. Yung nga sinasabi ko sa inyo, yung taong bayan na sinasabi, yan yung bayan. Senator Cheese, yung akbayan, bayan muna, makabayan. Yan yung taong bayan. Diba? Matalino ko si Senator Cheese, yung yung statement niya. Natutuwa nga ako yung statement niya. Although English, hindi ko na mat-translate sa inyo. Chat GPT na lang natin yan. Yung kaya naman tayo. Ito sabi ko sa inyo, mababaw na batag doon na opinion ay ko sa inyo. Kay Senator Marcoleta naman tayo. Kay Senator Marcoleta, agree ako sa kanya, dapat dismissal talaga ang decision sa impeachment. Pero, galing niya, no? Para siya talaga yung witness sa impeachment ni VP Sara na hindi pinakita sa kanya, na hindi siya in-include, diba? Siguro sa isip ng mga ibang congressman, hindi siya papalag. Minaliit si Senator Marcoleta. Yung mga kasamahan niyang congressman. Diba? Minaliit. Akala siguro nila hindi papalag si Senator Marcoleta sa ginawa nila. Hindi nila alam na siya pa yung witness sa mga nangyayari. Pwede dinala niya doon sa primary, putang ina. Basta yun, yung hearing. But sa impeachment ni Sara. Diba? Kaya hindi talaga sayang yung pagboto ng mga tao kay Senator Marcoleta. At diyan palakpak natin.
ngayon, nasa last part na po tayo, no? Pero, bigyan pugay natin si Senator Lito Lapid. Kasi, di ba, si Senator Lito Lapid, guys, si Senator Lito Lapid, ano siya, good observer. Oh, para sa akin, ganun. Kasi, bakit pa nga naman siya magsasalita? Eh, kung lahat naman ang sasabihin niya, sinabi na ng mga ibang senator. Di ba? Kunyari, ang gusto niya sabihin, yung sasabihin din ni Senator Peter Cayetano. Bakit ito sasabihin? Nasabi na. O, ang gusto niya sabihin, yung sinabi ni Senator Robin Padilla. Nasabi na ni Robin, nasabi na ni Senator Bato, Senator Go, Senator Loren Legarda, Senator Amy, lahat ng nag-yes. Kumbaga, lahat ng sinabi ng mga yun, nasabi, yung lahat ng gusto niyang sabihin, nasabi na lahat ng 18 Congress na bumoto. Bakit niya pa nga naman sasabihin, di ba? Kaya tahimik na lang siya at nanunood. Kasi man, yung upuan niya, malamang yun, umuusok na sa init. At least, nagbigay pa siya ng 6 seconds na statement, di ba? Yun yung importante doon. Kaya palakpakan natin si Senator Lito Lapid. Okay, dyan na po nagtatapos ang ating mababaw na opinyon. Kaya sa susunod na botohan, guys, ang ilagay natin talaga is lawyer. Bakit kamo? Para mapalakad ng maayos ang ating gobyerno. Diba? Tapos, don't forget to like and subscribe to my YouTube channel para ma-reach po natin yung 2,000. Salamat po sa 1,100 plus subscribers ko. This is Chris TV PH. Don't forget to like and subscribe to my YouTube channel. Thank you for watching.